Samahan niyo po uli kami sa loob ng kagubatan at kita'y maghahanap ng pagkakapirahan. For today's video nga po ay dito muna kami sa loob ng kagubatan. Nakakita pala ako dyan ng isang uri ng berry na kung tawagin ay osep. Sa part naman ng Batangas ang tawag dyan ay bignay. Ang lasa nga pala nito ay medyo matamis-tamis at maasim-asim, pero kapag siya ay kulay itim ay matamis ang lasa niya. Kasama pala namin dyan ang may-ari ng ubihan na pupuntahan namin, si Kumaring Jane Cerilla pala, at saka si Kumaring Evelyn Malinaw. Dito lang po kami maghuhukay sa Sitio Mabutgay, Barangay Bakhaw Baba, din sa amin Sagasan. Sa pagkakataong ito ay kailangan natin ng matibay na pangangatawan at malalakas na binti. Siyempre matitibay din ng mga kuko at kailangan natin yun sa pagkutkot ng ubi. At dito sa may part ng daan na to ay nakapansin ko yung isang libuo o busay. Sabi ko ay parang anong sarap maglublob din. Sabi ko sa mga kasamahan ko ay mamaya pagbalik natin kita galublob. Pagdating nga namin dito sa spot ay nakakita agad kami ng isang kalantay ng ubi. Kaya naman hindi na namin naksayang oras. Sabi ko itirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Dahil eksperyensado na tayo sa paghukay ng ubi ay alam natin sa kalantay kung maliit ang laman o malaki. Sanay tayo sa paghukay ng ubi pero hindi tayo sanay ng may mga kasamang maiingay. Sa totoo lang ay kapag nagsama-sama yung tatlong yun ay talaga namang parang magugunaw na yung mundo. Pakiramdam ko ay nilagay ako sa loob ng drum tapos pinagpapalo. Yung tipong mababasag na yung dalawang air drum mo sa tenga. Pero isa rin yun sa technique o magandang diskarte sa paghukay ng ubi para hindi ka mainip. At kung napapansin nyo nga pala, yung lupa na yan ay yan isa sa magandang hukayan ng ubi dahil yan ay medyo mabuhangin. Sa dami ko ng karanasan na paghukay ng ubi ay ang pinakamahirap ay yung maraming bato. Bago medyo basa ang lupa, yun ang pangit. At yung iba naman po ay maraming ugat ng nyog, yun ang mahirap din hukayin. At sa paghukay nga ng ubi, hindi maiiwasan na mapuputol, kaya ito naman yung kalahati na nahukay natin. Ang bigat po nito sa tansya ko ay may 4 na kilo mahigit, kaya naman sabi ko jackpot. Pagkayari ko nga pala ng isang hukayin ay nakakita agad ako dito ng isang kalantay pa, kaya naman talagang tinira ko na. Bukod sa kami nagugutom na ay nabagsak na yung ulan. Dahil medyo mahal nga pala ang presyo ng ubi sa Tiangge ay kaya kami ay nagkayayaan maghukay ng ubi. Halos taon-taon nga pala namin ito ginagawa, maghuhukay ng ubi pagkatapos ay gagawing halaya. O diba, kwarta na kwarta. Guys, pauwi na kami. Alas 4 na ng hapon ngayon. Kota na kami, kota. Hindi na kami nakapag-video kanina kasi inabot kami ulan. Ang lakas baha dito. Yan walang flood control. Kami na ulan dito sa gubat. So lakas ang baha dyan kanina. Ang daming hipon, tsaka gulyasan. Diyan, lutang ang gulyasan dyan kanina. Wala kasi flood control. So guys, pauwi na kami. Alas 5 na ng hapon, so pumunta kami doon kanina ay mag-aalauna ng hapon. Nandun sila, yung mga kasamahan ko nasa dulo pa, sa likod. So ako lang nauna. Dadaan tayo dito sa magandang libo rito, yung busay na maliit. Tundaan. Parang taas. Pati ang taas. Napakaganda. Dami waring hipon din yan, Ganda naman ang iitag. Paba din sa kabila. Ako na. Sige na lang ito kayo. Sarap! At habang pauwi nga pala kami ay nakakita kami dito ng isang napakalaking tumpok ng pulot pukyutan. Hindi namin alam kung yan ay may pulot baga o wala. At kung nagustuhan mo nga ang video na ito ay paki-like, paki-follow, share na rin ang aking video. Maraming salamat. Love you.